Isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang maikli, pinipigilang pag-ubo na sinundan ng isang bahagyang pagsinghap na tila hirap sa paghinga. Agad na napadilat si Elara Reyes. Hindi na niya kailangan ng liwanag para malaman kung sino at ano ang tunog na yon. Sa loob ng 6 na taon, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao bilang isang ina ay naging sensitibo sa kalusugan ng kanyang 5 anak. At ang tunog na iyon, ang tunog ng paghihirap, ay laging nagmumula kay Leo. Mabilis, ngunit maingat siyang bumangon mula sa manipis na banig na nagsisilbing higaan nilang lahat. Sa isang maliit na espasyo, magkakatabing natutulog ang kanyang 5 bituin, ang 5 dahilan ng kanyang paghinga. Napatingin siya sa bawat isa. Si Lian, ang panganay, ay mahimbing na natutulog, tila isang maliit na anghel na tagapagbantay sa kanyang mga kapatid. Si Lucas na katabi nito ay nakanganga na tila nananaginip na kumakain. At sa kabilang dulo, magkayakap ang kambal na sina Luna at Lyra. At sa gitna nila, si Leo. Nakaupo na ito ngayon, ang maliliit niyang balikat ay umaangat at bumababa sa bawat pagsinghap. Walang ingay na lumapit si Ara at marahang hinaplos ang likod ng anak. Naramdaman niya ang init sa ilalim ng palad niya. Hindi lagnat, kundi ang init ng pagkapagod. Ang pagkapagod ng isang maliit na katawan na lumalaban para lamang sa simpleng biyaya ng paghinga. "Mama," bulong ni Leo, ang boses ay garalgal. "Shh, anak. Nandito si Mama," mahinang tugon ni Ara. Inalalayan niya itong humiga muli at sinimulang himasin ang dibdib nito, isang ritual na kabisado na nilang dalawa. "Relax ka lang. Inhale. Exhale." Sinunod siya ng bata. Ang mga mata nito, na laging puno ng kislap, ay bahagyang nanlalabo dahil sa pagod. Dahan-dahan, ang kanyang paghinga ay nagsimulang maging regular. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng antok. Ilang minuto pa, muli na siyang naging payapa. Pero si Ara, gising na ang buong diwa. Bumalik siya sa kanyang pwesto, ngunit hindi na siya makatulog. Ang bawat pag-ubo ni Leo ay isang paalala. Isang paalala sa kondisyon ng puso nito na unti-unting nagpapahina sa kanya. Isang paalala sa mga salita ng doktor, mga salitang umuugong sa kanyang isipan gabi-gabi. Kailangan niya ng operasyon, Mrs. Reyes, sa lalong madaling panahon. At isang paalala sa presyo ng operasyong yon. Isang presyo na katumbas ng isang bundok na ginto na hindi niya kailanman maaabot. Napapikit siya ng mariin. Ang pag-aalala ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang puso. Ang umaga ay dumating, kasama ang masayang kaguluhan na tanging 5 maliliit na bata ang kayang likhain. "Mama, nasaan yung medyas ko na may robot?" Sigaw ni Lucas habang nagkukumahog. "Lyra, bakit mo ginamit yung suklay ko? May glitters na tuloy," reklamo ni Luna. "Ako na po ang maghahanda ng pandesal, Mama," sabi ng responsableng si Lian habang inaayos ang kanyang buhok. Si Ara, na tila isang konduktor ng isang orkestra, ay kumikilos ng may kahusayan. "Lucas, nasa ilalim ng unan mo." "Luna, mamaya na kayo mag-away ng kakambal mo." "Lian, salamat anak." Inabutan niya ng gatas si Leo na tahimik lang na nagmamasid sa kanyang mga kapatid. Sa kabila ng ingay at kalat, ang maliit nilang bahay sa Antipolo ay puno ng buhay at pagmamahal. Ito ang mundo ni Ara. Ito ang lahat sa kanya. At gagawin niya ang lahat para mapanatiling buo at ligtas ang mundong ito. Nang maihatid na niya ang mga bata sa eskwelahan, umuwi siya sa isang tahimik na bahay. Ang katahimikang ito, na minsan niyang hinahanap-hanap, ay siya namang nagbibigay daan sa mga alalahanin na mag-ingay sa kanyang isipan. Umupo siya sa tabi ng telepono. Huminga siya ng malalim bago i-dial ang numero ng ospital. "Good morning po. Pwede ko po bang makausap ang billing section?"
Follow up ko lang po yung request for quotation para sa surgery ni Leo Reyes, sabi niya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Ilang sandali ng paghihintay. Bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Hello, ma'am. Yes, nasa harap ko na po yung file niya. Sabi ng boses sa kabilang linya. Ang initial estimate po para sa procedure, kasama na ang professional fees at hospital stay, aabot po siya ng... Narinig ni Ara ang halaga. Isang serye ng mga numero na parang sampal sa kanyang mukha. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Okay. Sige po. Salamat. Hirap niyang sabi bago ibaba ang telepono. Napayuko siya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Paano? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang kinikita niya sa paglalabada at paggawa ng mga kakanin ay sapat lang para sa kanilang pagkain, upa at gamot ni Leo. Ang operasyon ay isang pangarap na imposibleng abutin. Pakiramdam niya ay nasa dulo na siya ng isang pader. Wala nang ibang mapupuntahan. Kinahapunan, habang naglalakad sa palengke para mamili ng kanilang hapunan, isang makulay na poster na nakadikit sa isang poste ang kumuha ng kanyang atensyon. Himig ng pag-asa, a charity singing competition for a cause. Napatigil siya. Isang kompetisyon sa pag-awit. At sa ilalim ng malalaking letra, nakasulat ang pangalan ng sponsor. Isang pangalan na nagpabigat sa kanyang paghinga at nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Presented by the Del Fuego Corporation. Del Fuego. Napaurong si Ara na tila napaso. Sa loob ng maraming taon, pilit niyang kinalimutan ang pangalang iyan. Itinapon niya ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala, kasama ang lahat ng sakit, kahihiyan, at pagtataksil na dala nito. Ngunit sa ilalim ng pangalang iyon, nakasulat ang mga salitang kumakatok sa desperado niyang puso. Grand prize, 1 million pesos and a full medical grant for a beneficiary of your choice. 1,000,000 piso. Isang full medical grant. Iyon na ang sagot. Iyon na ang himala na hinihintay niya. Pero ang himalang ito ay nakabalot sa isang bangungot. Para makuha ito, kailangan niyang bumalik, kahit sa kaunting paraan, sa mundo ng mga Del Fuego, sa mundo ni Mateo. Nanginginig ang mga kamay niya. Ang isip niya ay sumisigaw ng huwag. Pero ang puso niya, na nakikita ang mukha ni Leo, ay bumubulong ng, kailangan mo itong gawin. Gabi na iyon, matapos ang hapunan, tinipon niya ang kanyang mga anak. Mga anak, simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Naaalala niyo yung laging sinasabi ni Mama na yung mga boses niyo, parang sa mga anghel, nagkatinginan ng 5, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Gusto niyo bang kumanta sa isang malaking stage para tulungan si Kuya Leo? Ang mukha ni Leo ay nagliwanag. Ang 4 na iba pa ay sabay-sabay na tumango. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Hindi nila naiintindihan ang bigat ng desisyon ng kanilang ina. Para sa kanila, ito ay isang masayang laro lamang. At sa gabing iyon, ang maliit nilang bahay ay napuno ng musika. Ang 5 magkakapatid na nakaupo sa sahig ay nagsimulang magsanay. Ang kanilang mga boses, magkakaiba, ngunit perpektong naghahalo, ay lumikha ng isang himig na puno ng kawalang malay at pag-asa. Pinanood sila ni Ara mula sa isang sulok. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanilang mga boses ang kanyang sandata. Ang kanilang mga boses ang kanyang pag-asa. At ang mga boses na yon, balang araw, ay maaaring maging tulay, pabalik sa isang nakaraan na giginawa niya ang lahat para takasan. Lumipas ang 1 linggo. Isang gabi, habang tinitingnan ni Ara ang kanyang lumang cellphone, isang pamilyar na tunog ng notification ang kanyang narinig. Isang email. Nanginginig ang kanyang daliri habang binubuksan ito.
Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at pananabik. Mula sa Himig ng Pag-asa Organizing Committee, Paksa, you are chosen. Dear Miss Elara Reyes, congratulations. After careful deliberation, we are thrilled to inform you that your children, ang 5 bituin, have been selected as one of the grand finalists for the Himig ng Pag-asa singing competition. Please see the attached file for the schedule and further instructions. We look forward to seeing you at the grand finals night. Hindi humihinga si Ara habang binabasa ang bawat salita. Napatingin siya sa kanyang mga anak na mahimbing nang natutulog. Nagawa niya. May pag-asa na. Ngunit sa ilalim ng mumunting liwanag ng kanyang cellphone, alam ni Ara na ang email na ito ay hindi lang isang imbitasyon sa isang kompetisyon. Ito ay isang tiket. Isang tiket pabalik sa mundo ng mga Del Fuego. Isang tiket na maaring magligtas sa buhay ng kanyang anak. O tuluyang sumira sa buhay na matagal na niyang pinaghirapang buuin. Ang lamig sa loob ng boardroom ng Del Fuego Corporation ay hindi lamang dahil sa aircon. Nagmumula ito sa lalaking nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa, si Mateo Teo Del Fuego. Ang kanyang mga mata, na kasing itim at kasing talim ng obsidian, ay nakatutok sa isang manager na nanginginig sa kinatatayuan nito. Ang mamahaling Italian suit ni Mateo ay tila isang baluti at ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kawalang interes. So, you are telling me? Nagsalita si Mateo. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpabagsak ng isang buong kumpanya. That you lost the Bonifacio Tower contract because your team miscalculated. Sir, nagkaroon po ng technical difficulties sa... I don't care about your difficulties. Putol ni Mateo. Hindi man lang nagbabago ang tono. I care about results. And you fail to deliver. The Del Fuego name does not tolerate failure. Itinaas niya ang kanyang kamay at tumingin sa kanyang executive assistant na nakatayo sa gilid. Clear your desk. You have 1 hour. Security will escort you out. Sir, please maawa po kayo. May pamilya po ako. Pagmamakaawa ng lalaki, ang kanyang mukha ay basang-basa na sa pinaghalong pawis at luha. Tumingin si Mateo sa kanya at sa isang saglit, nakita ng manager ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa galit. Isang ganap na kawalan. Isang itim na butas kung saan dapat naroroon ang awa. That should have been your motivation to succeed. Simpleng sagot ni Mateo bago ibaling ang tingin sa mga papeles sa kanyang harapan. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Tapos na ang buhay ng lalaking iyon sa kanyang kumpanya. Nang matapos ang pulong at nagsialisan na ang lahat, pumasok ang isang babaeng may parehong matangos na ilong at matikas na tindig ni Mateo. Si Isabel Del Fuego, ang kanyang nakatatandang kapatid. Teo, you were unnecessarily cruel, sabi ni Isabel kahit na may bahid ng paghanga sa kanyang boses. I was efficient. Pagtatama ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Ano ang kailangan mo? Just a reminder, ang Himig ng Pag-asa charity event ay mamayang gabi na. You need to be there. The media is expecting you. It's good for our PR. Napabuntong hininga si Mateo. Isa na namang gabi ng mga pekeng na mangiti, mga walang kwentang pakikipagkamay, at mga talumpating puno ng kasinungalingan. Ipadala mo na lang ang tseke. My presence is not required. It is. Giit ni Isabel. Lumapit ito at inayos ang kwelyo ng kanyang kapatid. Kailangan nilang makita na ang CEO ng Del Fuego Corporation ay hindi lang isang makina na gumagawa ng pera. Kailangan nilang makita na may puso ka. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Puso? Matagal nang wala niyan, Isabel. You of all people should know that. Tumayo siya at kinuha ang kanyang coat. Fine. I'll go. But I'm leaving after my speech. Not a minute longer.
Ang grand ballroom ng isang five-star hotel ay kumikiinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang mga mayayamang panauhin na nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang damit ay nagpapalitan ng mga papuri at business cards. Para kay Mateo, ang lahat ng ito ay isang malaking teatro. Nakaupo siya sa pangunahing lamesa sa VIP section sa tabi ng kapatid niya. Tapos na ang kanyang talumpati. Isang maikli at direktang mensahe na isinulat ng kanyang staff. Ngayon, ang tanging gusto niya lang ay umuwi. Habang ang host ay nagpapakilala ng susunod na contestant, inilabas ni Mateo ang kanyang cellphone. Nagsimula siyang magbasa ng mga email. Ang kanyang isip ay bumalik na sa mga kontrata, sa mga numero, sa mga bagay na naiintindihan niya. Ang palakpakan, ang musika, ang mga boses sa entablado, lahat ay naging isang malayong ugong na lamang. At ngayon mga kaibigan, isang napaka-espesyal na grupo mula pa sa Antipolo. Pakinggan po natin ang matamis na tinig ng Ang Limang Bituin. Ang hindi pinansin ni Mateo. Patuloy siya sa pag-scroll sa kanyang cellphone, ngunit may isang bagay na nangyari. Isang himig ang nagsimulang tumagos sa ingay ng ballroom. Hindi ito malakas, hindi ito magarbo. Ito ay simple, puro. 5 boses ng mga bata na nagsama-sama sa perpektong harmonya. Isang tunog na tila nagmula sa langit. Isang tunog na may kakaibang kapangyarihan na hulihin ang atensyon ng lahat. Kahit ang atensyon ni Mateo del Fuego. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang cellphone. Naagaw ng musika ang kanyang pandinig. May kung anong pamilyar sa himig, isang bagay na gumising sa isang natutulog na bahagi ng kanyang kaluluwa. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa entablado. 5 maliliit na bata. 3 lalaki, 2 babae. Magkakamukha. Quintuplets siguro. Nakatayo sila roon, simple lang ang suot, ngunit ang kanilang mga boses ay nagliliwanag ng higit pa sa lahat ng diamante sa silid na yon. Napanood niya sila. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya pinansin. At pagkatapos, ang camera ay nag-focus sa mukha ng isa sa mga batang lalaki para sa isang close-up sa malalaking screen sa magkabilang gilid ng entablado. At doon, huminto ang mundo ni Mateo. Ang tibok ng kanyang puso ay tila tumigil. Ang hangin ay naipit sa kanyang lalamunan. Ang hawak niyang cellphone ay dumulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa makapal na karpet ng walang tunog. Ang mukha sa screen, ang hugis ng mga mata, ang linya ng panga, ang paraan ng bahagyang pagkibot ng labi nito kapag umaabot sa mataas na nota. Ito ay isang mukha na kilalang-kilala niya dahil ito ang mukha na nakikita niya sa salamin araw-araw. Ngunit sa isang bersyon na mas bata, mas inosente. Ito ang mukha mula sa isang lumang litrato na nakatago sa opisina ng kanyang yumaong ama. Isang litrato niya noong siya ay 6 na taong gulang. Ang kamera ay lumipat sa isa pang bata. Isang babae, parehong mga mata. Lumipat sa isa pa, parehong ilong. Isa pa, at isa pa. 5 sila. 5 salamin ng kanyang nakaraan, 5 imposible. Ang ingay ng palakpakan sa pagtatapos ng kanta ay parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Hindi niya ito narinig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa entablado. Sa 5 maliliit na figura na ngayon ay nagkakahawak kamay at yumuyukod. Teo, ayos ka lang? Bakit namumutla ka? Tanong ni Isabel. Hinawakan ang kanyang braso. Pero hindi sumagot si Mateo. Hindi niya maalis ang kanyang tingin. Isang bagyo ng mga tanong at emosyon ang sumabog sa loob ng kanyang kontroladong mundo. Sino sila? Saan sila galing? Paano? Paano ito posible? Ang malamig at lohikal na CEO ay biglang nawala. Ang natira ay isang lalaking nilalamon ng pagkabigla at pagtataka. Isang lalaking nakaharap sa isang katotohanan na hindi kayang ipaliwanag ng anumang numero o kontrata. Nang tumayo ang mga bata,
Para umalis sa entablado, doon lang natauhan si Mateo. Tumingin siya sa kanyang executive assistant na mabilis na lumapit. Walang emosyon niyang dinampot ang kanyang cellphone mula sa sahig. Ngunit ang kamay niyang humawak dito ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang boses nang siya ay nagsalita ay mas malamig at mas mapanganib kaysa kanina sa boardroom. Alamin mo ang lahat tungkol sa mga batang iyon. Utos niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na tila dalawang nagbabagang uling. Lahat. Ngayon din. Ang backstage ay isang magulo, ngunit masayang lugar. Ang mga pamilya ng ibang contestants ay nagkakantahan, nagtatawanan, at nagkakainan. Ang mga anak ni Ara, na bagong baba pa lang mula sa entablado, ay pinalilibutan ng kanilang sariling munting tagumpay. Ang galing-galing nyo, sabi ni Luna. Niyayakap ang kanyang kakambal na si Lyra. Nakita nyo yung mga ilaw, Mama? Ang dami. Bulong ni Leo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang paraan na hindi dahil sa kanyang karamdaman, kundi sa purong kagalakan. May lumapit sa akin kanina. Sabi niya para daw kaming mga anghel. Dagdag ni Lian ang panganay na may halong hiya at pagmamalaki. Niyakap silang lahat ni Ara. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa sobrang pagmamahal at pasasalamat. Sa isang saglit, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalala. Nawala ang pangalan ng mga Del Fuego. Nawala ang anino ng nakaraan. Ang tanging nakikita niya ay ang 5 nagniningning na mukha ng kanyang mga anak. Ang kanilang tagumpay, ang kanilang pag-asa. Napakahusay ninyo mga anak. Sobrang proud si Mama sa inyo. Sabi niya, hinahagkan ang bawat isa sa noo. Habang inaayos niya ang kanilang mga gamit, isang staff mula sa event organizer ang lumapit sa kanya. May hawak na isang sobre. Miss Reyes, may nag-abot po nito para sa inyo. Para sa akin? Kanino po galing? Nagtatakang tanong ni Ara. Nagkibit-balikat lang ang staff. Hindi po nagpakilala, ma'am. Sabi po, isang anonymous donor na naantig daw po sa pagkanta ng mga bata. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuksan ang sobre. Sa loob, may isang tseke. Nang makita niya ang halaga na nakasulat dito, napasinghap siya. Isang malaking halaga. Hindi pa ito sapat para sa buong operasyon, ngunit ito ay isang malaking tulong. Ito ay isang himala. Salamat po, Lord. Bulong niya sa sarili. Ang mga luha ng pasasalamat ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na ngayon ay masayang naghahati-hati sa isang pirasong cake na bigay ng isang kapwa contestant. Ito na ang simula. Naisip niyang umuwi na sila. Gusto na niyang yakapin ang himalang ito sa privacy ng kanilang munting tahanan. Habang tinatawag niya ang kanyang mga anak para maghanda sa pag-alis, napadako ang kanyang tingin sa may bandang VIP exit. At doon, ang lahat ng init at saya sa kanyang dibdib ay biglang naglaho na parang binuhusan ng isang baldeng yelo. Nakatayo roon ang isang figura. Isang figura na kahit sa layo at kahit sa paglipas ng maraming taon ay hinding-hindi niya maaaring makalimutan. Matikas, matangkad, nakasuot ng isang itim na suit na sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Si Mateo Del Fuego. Nakatayo ito, hindi gumagalaw, na tila isang estatwa. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kung saan-saan. Ang mga mata nito ay nakatutok sa isang direksyon lamang, sa direksyon ng kanyang mga anak. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Ara. Ang kaninang masayang tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na kabog ng kaba. Ang nangiti sa kanyang labi ay nanigas. Parang bumagal ang lahat sa paligid. Ang masayang tawanan ay naging isang nakabibinging ingay. Hindi maaari. Imposibleng nakilala siya nito. Malayo siya, madilim sa pwesto niya, at 6 na taon na ang nakalipas. Iba na siya. Ibang-iba na
Sa dating 18 taong gulang na katulong na puno ng mga pangarap. Pero ang paraan ng pagkatitig nito, hindi ito isang simpleng pagtingin lang. Mayroon itong bigat. Mayroon itong intensidad. Isang tingin na tila bumabakas, na tila naghahanap ng isang bagay na nawawala. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na. Mga anak, tara na. Bilis, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging biglang apurado. Hinila niya ang kamay ni Lian at Lucas habang ang tatlo pa ay mabilis na sumunod sa likuran niya. Mama, bakit po tayo nagmamadali? Tanong ni Luna. Pagod na si Mama. Uwi na tayo. Pagsisinungaling niya, hindi lumilingon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mga mata ni Mateo na tila nakatutok sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na parang isang mainit na bakal na nakadikit sa kanyang balat. Nagmadali silang lumabas sa isang side exit, palayo sa mga kamera, palayo sa mga tao, palayo sa kanya. Nang makasakay sila sa isang jeep pabalik sa Antipolo, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Niyakap niya ang kanyang mga anak na tila takot siyang may biglang umagaw sa kanila. Ang gabi ay lumalim, ngunit hindi makatulog si Ara. Ang imahe ni Mateo ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang kanyang tindig, ang kanyang anino, at higit sa lahat, ang kanyang mga mata. Bumangon siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang tahimik na kalye sa labas. Ang kanilang maliit na bahay, na dati niyang itinuturing na kanlungan, ay bigla niyang naramdaman na tila marupok. Tila anumang oras ay maaaring gumuho. 6 na taon siyang nagtago. 6 na taon siyang namuhay sa takot na baka isang araw babalik ang nakaraan para kunin ang lahat sa kanya. At ngayong gabi, naramdaman niyang ang nakaraan ay nagsisimula ng kumilos. Ang mga anino na matagal na niyang tinakbuhan ay nagsisimula ng humabol. Gaano katagal pa niya kayang protektahan ang kanyang mga anak? Gaano katagal pa bago malaman ng mundo, bago malaman ni Mateo, ang sikretong itinatago niya sa likod ng 5 inosenteng mukha? Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang desisyon niyang sumali sa kompetisyon, isang desisyon na ginawa niya para sa buhay ni Leo, ay siya rin palang magiging daan para muling mag-cruise ang kanilang mga landas. Tama ba ang ginawa niya? O nagkamali siya? Isang pagkakamali na pagsisisihan niya habang buhay? Wala siyang sagot. Ang tanging alam niya ay ang takot na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ilang sandali pa, isang tunog ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng isang makina ng sasakyan. Hindi ito tunog ng ordinaryong jeep o tricycle. Ito ay isang tunog na pino, malakas, at hindi nabibilang sa kanilang simpleng lugar. Sumilip si Ara sa siwang ng kurtina. Isang makintab at itim na luxury car ang huminto sa tapat mismo ng kanilang bahay. Ang liwanag mula sa poste ng ilaw ay nag-reflect sa mamahaling pintura nito na tila isang itim na hayop na nagbabantay sa dilim. Bumukas ang pinto sa passenger side. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit at makintab na sapatos ang lumabas. Hindi ito si Mateo. Ngunit ang tindig nito, ang paraan ng pag-aayos nito sa kanyang damit, ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, isang mundo na matagal nang tinalikuran ni Ara. Nagsimulang maglakad ang lalaki papunta sa kanilang gate. Bawat hakbang nito sa hindi sementadong daan ay tila isang malakas na dagundong sa nananahimik na puso ni Ara. Huminto ito sa tapat ng kanilang pinto. Itinaas nito ang kanyang kamay at kumatok. 3 beses, malakas, mariin, at puno ng katiyakan. Isang katok na tila nagsasabing, alam naming nandyan ka, hindi ka na makakatakas. Nakatayo si Mateo sa harap ng floor-to-ceiling glass window ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Del Fuego Tower. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang na parang isang karagatan
ng mga ninakaw na bituin. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan, ng kontrol. Ngayon, wala siyang maramdaman. Ang kanyang isip ay wala sa kanyang kaharian ng bakal at salamin. Ito ay nasa isang maliit, simpleng bahay sa Antipolo. Isang oras na ang nakalipas mula nang i-dispatch niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Attorney Diaz, at sa bawat minutong lumilipas, ang kanyang pagkainip ay nagiging isang uri ng kaba na hindi niya karaniwang nararamdaman. Tumunog ang intercom sa kanyang mesa. "Sir, Attorney Diaz is here." "Let him in," sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng salamin na kanyang tinititigan. Hindi siya lumingon. Narinig niya ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto at ang mga yabag ng abogado sa mamahaling sahig. "Sir," bati ni Attorney Diaz. Humarap si Mateo. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. "What did she say?" Nagalinlangan sandali ang abogado. Inaayos ang kanyang salamin. "Sir, I went to the address. It's a very humble residence. Nakita ko po yung babae, Elara Reyes. I presented your offer as delicately as possible. I framed it as a talent support fund for the children, no strings attached." And, git ni Mateo, ang kanyang pasensya ay numinipis. "She refused, sir." Flatly. Napakunot ang noo ni Mateo. "She refused? Anong sabi niya?" Her exact words were, "Hindi namin kailangan ng pera ninyo. Sabihin niyo sa boss ninyo, kaya kong buhayin ang mga anak ko nang walang tulong mula sa kahit na sino." She was very firm, sir. Almost hostile. Pagkatapos ay isinara na niya ang pinto. Isang nakakainsultong katahimikan ang bumalot sa opisina. Hinubad ni Mateo ang kanyang coat at ibinato ito sa isang silya. Naglakad siya papunta sa kanyang mesa at umupo, dahan-dahan. Isang mabagal at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. So, this is her game, the oldest trick in the book. Magpapakipot, magpapakita ng pride, lahat para lang mapataas ang presyo. Akala ba ng babaeng ito ay kahapon lang siya ipinanganak? He had dealt with sharks in tailor-made suits his entire life. Isang hamak na taga-Antipolo lang ba ang susubok na isahan siya? "I see," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. "She's smarter than I thought." "Sir?" Naguguluhang tanong ng abogado. "It's a negotiation tactic, Diaz," paliwanag ni Mateo na parang nagsasalita sa isang bata. "She knows. She knows the children look like me. She's not stupid. She's raising the stakes. She doesn't want a talent fund. She wants the entire damn company." Ang hinala na matagal nang nakatanim sa kanyang puso, ang hinala na pinatigas ng kanyang masakit na nakaraan, ay nagsimulang sumibol at lumaki. Lahat ng tao, sa huli, ay may presyo. Lahat ay may hidden agenda. Prepare a new offer. Double it. And tell her this is the last one. If she refuses, we do this the hard way. Utos ni Mateo. "Masusunod po, sir," sabi ni Attorney Diaz bago magalang na tumalikod at umalis. Naiwan si Mateo sa katahimikan ng kanyang galit. Kinuha niya ang isang folder sa kanyang mesa. Sa loob nito ay ang mga litrato at impormasyon na ipinakolekta niya tungkol sa 5 bata. Tinitigan niya ang mga ito. Ang mga inosenteng mukha, ang mga matang kamukhang kamukha niya. Sa isang saglit, isang bagay na kakaiba ang kanyang naramdaman. Isang kirot, isang pangungulila, isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Hinaplos ng kanyang daliri ang litrato ng isa sa mga lalaki, si Leo. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Posible kaya? Posible kayang hindi ito laro? Pero mabilis niyang iwinaksi ang pakiramdam na yon. It was a weakness. At sa mundong ito, ang kahinaan ay kinakain ng buo. "Theo, what are you still doing here so late?" Ang boses ni Isabel ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ito. May dalang 2 tasa ng kape.
I figured you'd still be here. You seem obsessed with this situation. Inilapag nito ang isang tasa sa mesa ni Mateo at sinasadyang napatingin sa mga litratong nakakalat. Oh, these are the children. They are quite striking. She refused the offer, sabi ni Mateo. Ang panga ay naninigas. Umupo si Isabel sa silya sa tapat niya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong halo ng pag-aalala at pakikiramay. Oh, Theo, sinasabi ko na nga ba? You seem so invested in this. Please be careful. I am always careful. Sagot niya. I know. Malambing na sabi ni Isabel. Pero, you know how some people can be. Opportunistic. Lalo na yung mga galing sa hirap. I just don't want to see you get hurt again. Naaalala mo ba kung anong nangyari kay Cassandra? Ang pagbanggit sa pangalang yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Mateo. Cassandra, ang kanyang dating fiancé, ang babaeng minahal niya ng buong buo, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat, at ang babaeng iyon din ang kumutsaba sa kanyang business rival. Ninakaw ang isang multibilyong proyekto at pagkatapos ay iniwan siya. Ang sakit ng pagkakanulo na yon ang humulma sa kanya. Iyon ang nagpatigas sa kanyang puso at nagtayo ng mga pader sa paligid nito. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya, mariing sabi ni Mateo. I'm sorry kapatid, sabi ni Isabel, inaabot ang kanyang kamay. I see you looking at these pictures and I see that old flicker of hope in your eyes, the same hope you had before. Ayoko lang na ang pag-asang yan ang muling dudurog sa'yo. For all we know, that woman has 5 different fathers for those children. Madali lang maghanap ng kamukha. Ang mga salita ni Isabel ay lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Pinatay nito ang anumang mumunting pagdududa na meron siya. Pinatay nito ang kakaibang kirot na naramdaman niya kanina. Ang natira na lang ay ang pamilyar na lamig ng galit at hinala. Tama si Isabel. Nagiging sentimental siya. Nagiging mahina. Ang babaeng ito, si Elara Reyes, ay isa lang din na katulad ni Cassandra. Isang manggagamit, isang ahas. Tumayo si Mateo. Ang kanyang desisyon ay buo na. He will crush her. He will expose her for the fraud that she is. Kukunin niya ang mga bata sa pamamagitan ng legal na paraan kung kinakailangan. Patutunayan niyang hindi sila sa kanya at ipapamukha niya sa babae ang kanyang kahangalan. Kinuha niya ang telepono, handa nang tawagan muli si Attorney Diaz para sa isang mas agresibong utos nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang executive assistant. Ang mukha nito ay namumutla at tila hindi sigurado kung dapat ba siyang pumasok. What is it? Iritableng tanong ni Mateo. I'm busy. Sorry po, sir. Nauutal na sabi ng assistant. Pero may nalaman po kasi yung research team. Isang importanteng detalye. Tungkol po sa mga bata. Tinaasan siya ng kilay ni Mateo. Spit it out! Yumuko ang assistant at huminga ng malalim. Sir, nalaman ko po na ang isa sa mga bata, si Leo Reyes, ay may rare genetic heart condition. Ang mga salitang yon ay tila humigop ng lahat ng hangin sa loob ng malawak na opisina ni Mateo. Rare genetic heart condition. Hindi ito isang ordinaryong impormasyon. Hindi ito isang simpleng detalye. Para kay Mateo, ang mga salitang iyon ay parang isang susi na biglang lumitaw. Isang susi na tila hindi para sa anumang pinto na pamilyar sa kanya. Si Isabel, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ay bahagyang natigilan. Isang mabilis na anino ng pag-aalala ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito muling naitago sa likod ng kanyang maskara ng pagiging kalmado. Binaliwala ni Mateo ang reaksyon ng kapatid. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa kanyang assistant. Explain, utos niya. Ang boses ay mababa at mariin. Sir,
Our team managed to discreetly acquire the boy's medical abstract from a contact at the community clinic in Antipolo. Paliwanag ng assistant, iniaabot ang isang folder kay Mateo. It's a condition called hypertrophic cardiomyopathy. Pero may specific genetic marker po yung sa kanya na extremely rare. Tinawagan po namin ang isang espesyalista para i-verify. Binuksan ni Mateo ang folder. Puno ito ng mga medical terms na hindi niya maintindihan. Ngunit ang pangalan ng kondisyon ay nakasulat sa itaas, nakabold, at tila nanunuya. And what did the specialist say? Tanong ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa mga papeles. Sir, sinabi po ng espesyalista na yung particular genetic marker na yon. Documented lang po sa iilang pamilya dito sa Pilipinas. It's a hereditary trait, ipinapasa po sa dugo. At isa po sa mga pamilyang may pinakamalawak na history ng ganoong kondisyon. Huminto ang assistant, tila nag-aalangang ituloy. Na. Pagpapatuloy ni Mateo, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagangat mula sa folder patungo sa mukha ng kanyang assistant. Ang pamilya Del Fuego, sir. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat, mas nakabibingi kaysa sa lahat ng katahimikan na nangyari sa gabing iyon. Napatingin si Mateo kay Isabel. Ang kapatid niya ay nakatayo na ngayon. Ang mukha ay bahagyang namumutla. That's absurd. A coincidence, sabi ni Isabel. Ngunit ang kanyang boses ay kulang sa dating kumpiyansa. Pero hindi na nakikinig si Mateo. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang lolo na namatay sa atake sa puso sa murang edad. Naalala niya ang kanyang ama na laging may maintenance na gamot para sa puso. Isang bagay na hindi nila pinag-uusapan sa publiko. Naalala niya ang mga madalas na pagbisita nila sa isang sikat na cardiologist sa Amerika noong bata pa siya. Mga executive check-ups na ngayon niya lang napagtanto ang tunay na dahilan. Ang pagkakahawig ng mukha, maaari ngang maging isang pagkakataon. Ang pagtanggi ng babae sa pera, maaari ngang isang negotiation tactic. Ang lahat ng iyon ay kayang ipaliwanag ng kanyang lohikal at mapanghusgang isip. Pero ito, isang bihirang genetic marker sa dugo? Hindi. Ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Call Dr. Alcaraz, utos ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang bakas ng anumang emosyon. Si Dr. Alcaraz ang matagal ng cardiologist ng kanilang pamilya, isa sa mga pinakamahusay sa buong Asya. Pero Teo, it's almost midnight. Protesta ni Isabel. I said call him. Now, mariing sabi ni Mateo. Ilang minuto ng paghihintay, ang tila naging isang kawalang hanggan. Si Mateo ay nakatayo, nakatalikod sa kanila, nakatingin muli sa mga ilaw ng syudad sa labas. Ngunit ngayon, ang tanawin ay tila iba na. Ang bawat ilaw ay tila isang tanong. Ang bawat anino sa pagitan ng mga gusali ay tila isang sikretong naghihintay na mabunyag. Naramdaman niyang gumuho ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Ang pundasyon ng kanyang galit at pagdududa na pinatibay ng pagkakanulo ni Cassandra ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya sigurado. Naramdaman niyang nalilito. Tumunog ang speakerphone. Mr. Del Fuego, napatawag ka? May problema ba? Ang nag-aalalang boses ni Dr. Alcaraz ang bumasag sa katahimikan. Doc, I need you to tell me about our family's medical history. Diretsong sabi ni Mateo. Specifically, about our hearts. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Mateo, this is a very unusual call. Is everything okay? Just answer the question, Doc. Hypertrophic cardiomyopathy with the MYBPC3 genetic mutation. What can you tell me about it? Isang malalim na buntong hininga ang narinig mula sa doktor. Son, you know that's highly confidential medical information. And I am your patient. I am Del Fuego. I have the right to know.
Git ni Mateo. Narinig ni Mateo ang pagkaluskos ng mga papel sa kabilang linya. All right, sabi ng doktor. Ang boses ay seryoso na. As you know, it's a dominant gene. It means if a parent has it, there's a 50% chance they can pass it on to each child. Your great-grandfather had it. Your grandfather died from it. Your father managed it with medication. We've monitored you since you were a child to ensure you didn't inherit it. Luckily, you and Isabel are clear. Huminga ng malalim si Mateo. Ito na ang pinakakritikal na tanong. Doc, kung ako na isang Del Fuego ay magkakaroon ng anak, posible bang maipasa ko sa kanya ang gene kahit na clear ako? That's genetically impossible, Mateo, sagot ng doktor. If you don't carry the gene, you cannot pass it on. That's not how genetics work. The only way your child could have that specific rare Del Fuego marker is if you actually have it. Napapikit si Mateo. Biglang luminaw ang lahat. Ang mga check-up, ang mga gamot ng kanyang ama, at ang kasinungalingan. You're lying, Doc, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. My father, he made you lie, didn't he? Para hindi maapektuhan ang business, para hindi mag-alala ang mga investor. Ako, I carry the gene, don't I? Ang katahimikan sa kabilang linya ay ang tanging kumpirmasyon na kailangan ni Mateo. Mateo, your father only wanted to protect you. Pero hindi na narinig ni Mateo ang mga sumunod na sinabi ng doktor. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Ang mundo niya ay gumuho. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa kondisyon, kundi dahil sa katotohanan na dala nito. Siya ay isang carrier. At kung siya ay isang carrier, at ang batang si Leo Reyes ay may parehong rare genetic marker. Ang matematika ay simple at brutal. Theo, nagsimulang magsalita si Isabel, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Huwag kang maniniwala dyan. Maaaring nagkamali lang. Ngunit sa unang pagkakataon, tiningnan ni Mateo ang kanyang kapatid na may tunay na pagdududa. Naalala niya kung gaano kabilis nito ibinaling ang usapan kay Cassandra kanina. Naalala niya kung paano nito sinulsulan ang kanyang galit at hinala laban kay Ara. May mali. May isang bagay na hindi tama. Hindi na siya makapag-isip ng diretsyo. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makita ang babae. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig nito. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa negosasyon. Ito ay tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa katotohanan. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse mula sa mesa. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at desidido. Saan ka pupunta? Gulat na tanong ni Isabel. Hindi siya sumagot. Naglakad siya palabas ng opisina. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng pagkalito, pagsisisi, at isang bagong damdamin na hindi pa niya naramdaman dati. Takot. Takot na baka ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay isang malaking kasinungalingan. I'm going to Antipolo, sabi niya sa kanyang assistant habang dumadaan. Now, I need to talk to her face to face. Hindi pa rin humuhupa ang kabog sa dibdib ni Ara kahit matagal nang nakaalis ang abogadong ipinadala ni Mateo. Ang bawat anino na likha ng gumagalaw na sanga ng puno sa labas ay tila isang multo. Ang bawat tahol ng aso sa di kalayuan ay tila isang babala. Pinatulog na niya ang kanyang mga anak, ngunit siya ay nanatiling gising, nagbabantay. Ang alok ng pera, ang pag-uusisa. Alam niyang hindi doon magtatapos ang lahat. Kilala niya si Mateo Del Fuego. O, mas tamang sabihin, kilala niya ang Mateo Del Fuego noon. Isang lalaking hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Isang lalaking nakukuha ang lahat ng gusto niya. At ngayon, mukhang ang mga anak niya ang gusto nito. Napayakap siya sa sarili. Ano ang gagawin niya? Saan sila pupunta?
Ang ideya ng muling pagtakas ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan, isang malamig at desperadong ideya. Isang malakas na ugong ng makina ng sasakyan ang biglang pumunit sa katahimikan. Mas malapit, mas malakas kaysa sa kanina. Napatalo ng puso ni Ara. Sumilip siyang muli sa siwang ng bintana. Hindi ito ang itim na kotse kanina. Ito ay isang kulay pilak na sports car, isang sasakyan na mas mukhang bagay sa isang car show kaysa sa kanilang baku-bakong kalsada. Bumukas ang pinto at sa pagkakataong ito, ang anino na bumaba mula sa sasakyan ay hindi na sa isang estranghero. Ang anino ay kanya. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga pader ng kanyang munting bahay ay tila gumuho. Inilalantad siya sa panganib na matagal na niyang tinatakasan. Si Mateo, nandito siya. Napanood niya itong maglakad palapit, ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Kahit sa dilim, kitang-kita ang perpektong pagkakalapat ng kanyang mamahaling damit. Isa siyang hari na naligaw sa lugar ng mga alipin. Isang agila na bumaba sa pugad ng mga maya. Huminto ito sa tapat ng kanilang pinto. Sa isang saglit, nag-alinlangan ito. Ngunit pagkatapos, itinaas nito ang kanyang kamay at kumatok. Hindi tulad ng abogado kanina na formal at businesslike. Ang katok na ito ay iba. Mayroon itong pagmamadali. Mayroon itong desperasyon. Hindi gumalaw si Ara. Umaasa siyang kapag hindi niya pinansin, aalis din ito. Mawawala na parang isang masamang panaginip. Ngunit muli, itong kumatok, mas malakas ngayon. Ara, I know you're in there. We need to talk. Ang boses niya, 6 na taon. 6 na taon niyang hindi narinig ang boses na yon. Ngunit umaling-awngaw pa rin ito sa kanyang mga tainga na tila kahapon lang. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Umalis ka na. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap. Sagot nito. Ang boses ay mas malapit. Tila nakadikit na sa pinto. Alam niyang wala siyang pagpipilian. Ayaw niyang magising ang kanyang mga anak. Ayaw niyang gumawa ng eksena na maririnig ng mga kapitbahay. Huminga siya ng malalim. Sinubukang pulutin ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto. Sapat lang para ilabas ang kanyang ulo. Nakaharap niya siya. Ang lamig sa mga mata nito na dati niyang kinatatakutan ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, mayroon itong kasamang pagkalito, pagod. Ang dating aroganteng CEO ay mukhang isang taong ginugol ang buong gabi sa pakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo. Anong kailangan mo dito, sir? Tanong ni Ara. Ang paggamit sa salitang sir ay isang pader na agad niyang itinayo sa pagitan nila. Hindi pinansin ni Mateo ang formalidad. Tumingin ito sa loob ng bahay, sa likuran ni Ara. Nasaan sila? Wala kang pakialam. Mabilis niyang sagot. Hinarangan ang anumang makikita nito sa loob. Tapos na tayo. 6 na taon na. Umalis ka na. Hindi pa tayo tapos. Giit ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa kanya. Puno ng intensidad. Ara, kailangan kong malaman sino ang ama nila. Isang tawa, isang tawang walang saya. Puno ng sakit at pangiinsulto. Ang kumawala sa lalamunan ni Ara. Ang ama? Ngayon mo lang naisipang itanong yan? Matapos mo akong ipagtabuyan na parang basura? Matapos mo akong paniwalaan na isa akong magnanakaw at sinungaling? Napaiwas ng tingin si Mateo, isang senyales ng pagkakasala na hindi pa nakikita ni Ara na mula sa kanya dati. Look, maraming nangyari. Oo, maraming nangyari. Sumbat ni Ara, ang init ay nagsimulang umakyat sa kanyang pisngi. Nangyari na nawalan ako ng dangal, ng trabaho,
ng tirahan. Nangyari na mag-isa kong itinaguyod ang 5 anak ko sa hirap. At ikaw, nasaan ka? Nasa tore ka ng iyong palasyo. Walang kaalam-alam, walang pakialam. At ngayon, darating ka dito at magtatanong na parang may karapatan ka? May sakit ang isa sa kanila, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Si Leo, may sakit siya sa puso. Isang sakit na namamana. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Paano niya nalaman? Ang takot ay bumalik. Mas matindi ngayon. Ginagamit ba nito ang sakit ng kanyang anak laban sa kanya? Paano mo? Hindi na yan mahalaga. Putol ni Mateo. Ang mahalaga, Ara, ay ang katotohanan. Sagutin mo ako. Ako ba? Ang tanong ay binitawan sa hangin. Direkta. Walang paligoy-ligoy. At sa tanong na yon, lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagmamakaawa na tinago ni Ara sa loob ng 6 na taon ay sumabog. Karapatan? Sigaw niya. Hindi na napigilan ang mga luhang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Anong karapatan ang pinagsasabi mo? Ang karapatan na saktan ako? Ang karapatan na iwan ako? Wala kang anumang karapatan, Mateo. Hindi dito. Hindi sa mga anak ko. Akin lang sila. Akin lang. Sa gitna ng kanyang pagsigaw, isang maliit na boses ang narinig mula sa likuran niya. Mama? Napalingon si Ara. Nakatayo roon si Luna. Kinukusot ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng takot dahil sa sigawan. Nang makita niya ang malaking figura ni Mateo sa may pintuan, mas lalo itong natakot at mabilis na tumakbo para magtago sa likod ng mga binti ng kanyang ina, mahigpit na nakayakap. Ang eksenang yon ang sumampal kay Ara, pabalik sa realidad. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang gulo ng kanyang nakaraan ay umaabot na sa inosenteng mundo ng kanyang mga anak. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit ng isang inang leon na poprotekta sa kanyang mga supling. Umalis ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang nanginginig ngunit mapanganib na bulong. Huwag na huwag ka nang babalik dito. At bago pa man makasagot si Mateo, ibinagsak niya ang pinto ng buong lakas. Isang malakas na kalabog na yumanig sa kanilang munting bahay. Isang kalabog na naglagay ng tuldok sa kanilang pag-uusap. Napasandal si Ara sa pinto. Ang kanyang likod ay nakadiin dito, na tila kaya nitong pigilan ang buong mundo sa labas. Niyakap niya si Luna ng mahigpit. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Narinig niya ang mga yabag ni Mateo na dahan-dahang papalayo, na sinundan ng pagsara ng pinto ng kotse at ang mabilis na pag-alis nito. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Mama, bulong ni Luna. Ang mukha ay nakasubsob sa damit ni Ara. Sino po yung lalaking galit? Hinaplos ni Ara ang buhok ng kanyang anak. Wala yun, anak. Masamang tao lang yun. Tumingala si Luna. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Bakit po? Bakit po kamukha niya si Kuya Leo? Nakatayo si Isabel del Fuego sa tabi ng bintana ng kanyang marangyang penthouse. Isang baso ng mamahaling red wine ang hawak sa kanyang kamay. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang kumikinang na gusali ng Del Fuego Corporation, ang tore na dapat ay sa kanya. Ang kaharian na ipinagkait sa kanya ng sarili niyang ama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Palagi na lang si Mateo, ang prinsipe, ang tagapagmana. Mula pagkabata, nakita niya kung paano ang lahat ng atensyon, lahat ng papuri, ay napupunta sa kanyang nakababatang kapatid. Siya, ang panganay, ay palaging nasa anino lamang nito. Ngunit natutunan niyang gamitin ang aninong iyon. Natutunan niyang kumilos sa dilim. Tumunog ang kanyang cellphone, isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Ngumiti siya bago sagutin. Hello? Ma'am, ako po ito. Sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya.
Nagawa na po namin ang pinapagawa ninyo kanina sa Antipolo. Good. Simpleng sagot ni Isabel, lumagok ng alak. And the results? Nakuha po namin lahat. Umalis po si Mr. Del Fuego na mukhang galit na galit. Isinara po ng babae ang pinto sa mukha niya. Isang tunay na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Isabel. Perfect. Ipadala mo sa akin ang report. At hintayin ninyo ang susunod kong utos. Huwag kayong magpapakita o magpaparamdam kahit kanino, lalo na sa kapatid ko. Understood? Yes, ma'am. Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang mga tauhan. Matagal na niyang pinababantayan si Mateo. Bawat kilos, bawat desisyon. Alam niya ang tungkol sa himig ng pag-asa. Alam niya ang tungkol sa mga bata. At nang makita niya ang reaksyon ni Mateo noong gabing iyon, alam niyang kailangan na niyang kumilos ng mabilis. Ang 5 batang iyon. Sila ang pinakamalaking banta sa kanyang plano. Ang di inaasahang bunga ng isang gabi na siya mismo ang nag-orkestra. Naalala niya ang gabing iyon. 6 na taon na ang nakalipas. Ang gabi ng kaarawan ni Mateo. Mayroon siyang ipapakilalang anak ng isang business partner kay Mateo. Isang babaeng madaling kontrolin. Isang babaeng magiging perpektong asawa na hindi makikialam sa negosyo. Naglagay siya ng pampatulog sa inumin na dapat ay para sa babaeng iyon, na iinumin nito kasama si Mateo sa library. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang bagong katulong, ang walang muwang, at hamak na si Elara Reyes, ang siyang naatasan na magdala ng inumin sa kanyang kapatid. Nang malaman niya ang nangyari kinaumagahan, muntik na siyang masuka sa galit. Ngunit mabilis siyang nakaisip ng paraan. Ginamit niya ang sitwasyon para sirain ang pangalan ng babae. Siya ang nagkalat ng tsismis. Siya ang nagtanim ng mga pekeng ebidensya. Siya ang bumulong ng lason sa tenga ni Mateo. Nanooy sariwa pa ang sugat mula sa pagkakanulo ni Cassandra. At naging perpekto ang lahat. Nawala si Ara. Naging mas mailap at mas walang tiwala sa mga babae si Mateo. Ang kanyang plano na panatilihing single at walang anak ang kanyang kapatid hanggang sa lumagpas ito sa edad na 35. Ang kondisyon sa kanilang ama ay nasa tamang landas. Hanggang ngayon, pumasok siya sa kanyang maliit na opisina sa loob ng penthouse. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ilang sandali pa isang email ang pumasok. Ang galing ito sa isa pa niyang tauhan. Ang subject, Antipolo Incident. Naglalaman ito ng mga litratong kuha mula sa malayo, gamit ang isang high-powered lens. Ang unang set ng mga litrato ay kuha kaninang umaga. Isang lalaking mukhang basagulero ang sumisigaw at nagwawala sa labas ng gate ni Naara. Itinuturo nito ang bahay, tila may sinisingil. Ang mga kapitbahay ay nasa labas, nagbubulungan. Si Ara ay nasa loob lang ng bahay, hindi lumalabas. Ang pangalawang set ay kuha kinahapunan. Ang parehong lalaki, kasama ang 2 pa, ay bumalik. Sa pagkakataong ito, mas agresibo sila. May hawak na bote ng alak. Si Ara ay lumabas, nakikiusap, natatakot. Ang mga bata ay sumisilip sa bintana, umiiyak. Perpekto. Pinili ni Isabel ang pinakamadamdaming mga litrato. Ang lalaking nanlilisik ang mga mata, ang mga kapitbahay na nagtitinginan, at si Ara na mukhang kaawa-awa at desperada. Idinikit niya ang mga ito sa isang dokumento. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Mateo. Teo, nasaan ka? I was so worried. Bigla ka na lang umalis, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng perpektong pagkukunwari. I'm driving. Maikling sagot ni Mateo. Halata sa tono nito ang galit at pagkabigo. Please, umuwi ka na. Let's talk about this. Huwag kang padalos-dalos, sabi ni Isabel. There's nothing to talk about. She denied it. She threw me out.
I know, kapatid, I know. Malamig niyang sabi. Listen to me. May ipinadala sa akin ng isang concerned na kaibigan. Tungkol sa babaeng yan. I don't know if I should show this to you. Baka lalo ka lang masaktan. What is it? Just send it. Utos ni Mateo. Okay, calm down. I'm sending it now. Just, please be strong, Theo. Ipinindot niya ang send button sa kanyang laptop. At pagkatapos, naghintay siya. Alam niya kung ano ang epekto ng mga litratong yon kay Mateo. Ang kanyang kapatid ay isang taong naniniwala sa ebidensya, sa kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata. At ang ipinadala niya ay isang perpektong kwento. Isang babaeng may magulong buhay, isang babaeng sangkot sa mga iskandalosong lalaki, isang babaeng hindi mapagkakatiwalaan. Ang ebidensya ng dugo laban sa ebidensya ng imahe. Alin ang mas mananaig sa isang taong minsan nang dinurog ng pagtataksil? Alam ni Isabel ang sagot. Tumayo siya at muling kumuha ng alak. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay kalmado, sopistikada, at ganap na may kontrol. Ang lason ay naipadala na. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay na kumalat ito at gawin ang trabaho nito, ang patayin ang anumang natitirang pag-asa sa puso ng kanyang kapatid. Kinabukasan, sinubukan ni Ara na ibalik sa normal ang lahat. Ngunit ang normalidad ay tila isang salitang banyaga na, isang salitang hindi na niya maalala ang kahulugan. Ang pag-alis ni Mateo kagabi ay nag-iwan ng isang hindi nakikitang lamat sa kanilang munting mundo. Ang unang senyales ay dumating kinaumagahan. Habang naghahanda siya ng almusal, narinig niya ang mga pamilyar na boses ng kanyang mga kapitbahay sa labas. Ngunit ngayon, ang kanilang mga bulungan ay may kasamang panunukso. Narinig mo ba yung sigawan kagabi? Oo, at may dumating daw na magarang kotse. Baka yung ama ng mga bata, sinusuyo. Anong sinusuyo? Baka sinisingil. Di ba't may mga lalaki ring nagpunta dito kahapon na mukhang mga siga? Napahawak ng mahigpit si Ara sa sandok na hawak niya. Bawat salita ay parang isang maliit na bato na ibinabato sa kanilang bahay. Hinarap niya ang kanyang mga anak na tahimik na kumakain at pinilit na ngumiti. Huwag niyo silang pansinin, mga anak. Kumain lang kayo, sabi niya. Kahit na ang sarili niyang sikmura ay tila buhol-buhol. Ang pangalawang dagok ay dumating bago mananghali. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatayo sa kanya. Hindi ito si Mateo. Hindi ito isang abogado. Ito ay si Aling Nelia, ang may-ari ng bahay na kanilang inuupahan. Ara, sabi ng matanda, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pasensya ka na, iha. Pero kailangan nyo nang umalis. Po? Bakit po, Aling Nelia? Bayad naman po kami sa upa. Gulat na tanong ni Ara. Hindi yun ang problema, sabi ni Aling Nelia. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa mga nag-uusyosong kapitbahay. Mula pa kahapon, may mga kung sino-sinong lalaki ang nagpupunta dito. Nagwawala. Ngayon, pati mga kapitbahay natin, nagrereklamo na. Nakakahiya, Ara. Nakakagulo sa kapayapaan ng lugar natin. Pasensya na. Bibigyan kita ng 1 linggo para makahanap ng malilipatan. Bago pa man makasagot si Ara, tumalikod na ang matanda at umalis. Naiwan siyang nakatayo sa may pintuan. Pakiramdam niya ay sinampal siya ng malakas. Pinalalayas. Itinataboy na parang isang hayop na may sakit. Napayuko siya. Saan sila pupunta? Saan siya kukuha ng pera para sa lilipatan? Ang pangatlong dagok, ang pinakamabigat sa lahat, ay dumating sa pamamagitan ng isang email. Umaasa pa rin siya. Umaasa siya na ang kompetisyon ang magiging daan palabas sa kanilang problema. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Nagbabaka sakaling may balita na tungkol sa final schedule. Ngunit ang email na bumungad sa kanya ay mula sa himig ng Pag-asa Foundation.
Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis habang binabasa ang nilalaman. Dear Ms. Reyes, it is with deep regret that we must inform you of a change in your status as a grand finalist. Recently, information has come to our attention regarding certain public disturbances involving your household. As a foundation that upholds family values and community peace, we cannot afford to be associated with any form of scandal. Therefore, we have decided to put your anonymous donation on hold, pending further investigation. Your children's participation in the grand finals is also temporarily suspended. We will contact you again once we have clarified the matter. Sincerely, the organizing committee. Binitawan ni Ara ang cellphone. Nahulog ito sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Scandal. Public disturbances. Ang mga salita ay umuugong sa kanyang tainga. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang mga lalaking nagpunta kahapon, ang mga chismis, ang biglang pagbabago ng isip ng lahat. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano. Isang masama at kalkuladong plano. May gumagalaw. May isang taong sinisira siya. Sinisira ang kanyang reputasyon at sinisira ang nag-iisang pag-asa ng kanyang mga anak. At isa lang ang taong kaya niyang isipin na may kapangyarihan at galit para gawin iyon. Si Mateo, o baka naman si Isabel, ang babaeng may malamig na mga mata na laging nakatingin sa kanya na tila siya ang pinakamababang uri ng insekto noon sa mansyon. Pero sino man sa kanila, hindi na mahalaga. Ang resulta ay pareho lang. Wala na. Lahat ay nawala. Nawala ang kanilang tahanan. Nawala ang respeto ng kanilang mga kapitbahay. Nawala ang premyo. Nawala ang medical grant. Nawala ang pag-asa para kay Leo. Ito na ang pakiramdam ng pagkatalo. Ito na ang pakiramdam ng pagiging nasa dulo ng walang hanggan, kung saan wala ka ng ibang makapitan, wala ng ibang masisilungan. Ito na ang all is lost moment niya. Sa gabing iyon, habang malakas ang buhos ng ulan sa labas, na tila nakikidalamhati sa kanya, tinipon niya ang kanyang 5 anak. Mga anak, sabi niya, pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Maglalaro tayo. Mag-eempake tayo, okay? Isipin nyo, magbabakasyon tayo sa isang bagong lugar. Talaga po, Mama? Saan po tayo pupunta? Masayang tanong ni Lyra. Isang lugar na malayo dito, sagot ni Ara. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagsimula siyang magligpit. Ang kanilang mga damit, ang iilang laruan, ang mga lumang libro. Bawat bagay na kanyang hinahawakan ay tila isang alaala ng simpleng buhay na sinubukan niyang buuin, isang buhay na ngayon ay dinudurog. Habang nag-aayos, kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa isang desperadong kilos, sinubukan niyang tawagan ang numero ng abogado ni Mateo. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang sabihin na lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit ang tawag ay hindi pumasok. The number you have dialed is currently unavailable. Sinubukan niya ulit at ulit. Pareho pa rin. Blocked. Binlock na siya. Ayaw na siyang pakinggan. Hinusgahan na siya. Napaupo siya sa sahig sa gitna ng kanilang mga gamit at doon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng isang solong bumbilya, tuluyan na siyang napahagulhol. Isang iyak na walang tunog, isang iyak na nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang durog na puso. Wala na siyang lakas, wala na siyang laban. Ang tanging kaya na lang niyang gawin ay ang ginawa niya 6 na taon na, ang nakalipas, ang tumakbo, ang magtago. Napatingin siya sa kanyang mga anak na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit sila at niyakap siya. 5 maliliit na braso ang yumakap sa kanya, ang kanilang tanging kanlungan sa gitna ng bagyo. Sa yakap nila,
Nakahanap siya ng isang huling hibla ng lakas. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Kailangan nilang umalis. Ngayon din, bago pa man sila tuluyang maubusan ng lugar na matatakbuhan, umikot ang yelo sa loob ng baso ni Mateo, isang maliit na tunog sa gitna ng marangyang katahimikan ng isang exclusive bar sa Makati. Ito ang kanyang naging kanlungan sa nagdaang 2 araw. Dito, walang mga tanong, walang mga emosyon, tanging ang pait ng mamahaling whiskey at ang malamig na pangako ng paglimot. Iniwan niya sa Antipolo ang isang bahagi ng kanyang sarili. Ang bahaging iyon na nagsimulang magduda, na nagsimulang umasa. Ngayon, ang bahaging iyon ay patay na. Pinatay ng mga litratong ipinadala ni Isabel. Pinatay ng mga mata ni Ara na puno ng galit at pagtanggi. Nang matanggap niya ang mga litrato sa kanyang cellphone habang nagmamaneho palayo, naramdaman niya ang pamilyar na kurot ng pagkakanulo. Ang mga imahe ng mga magugulong lalaki, ang mga tsismis ng mga kapitbahay, lahat ay nagpinta ng isang larawan na perpektong tumugma sa kwentong binuo niya sa kanyang isip. Isang babaeng magulo ang buhay, isang babaeng sinungaling, ang ebidensya ng dugo, ang rare genetic marker, isang napakalaking koinsidensya lang siguro. O baka naman, isa itong mas malalim na panloloko. Baka alam ng babae ang tungkol sa sakit ng mga Del Fuego at ginamit ito para mas maging kapanipaniwala ang kanyang kwento. Oo, iyon siguro. Mas madaling paniwalaan iyon kaysa sa ideya na siya, si Mateo Del Fuego, ay nagkamali. Another one, sabi niya sa bartender. Itinutulak ang kanyang baso. Sir, are you sure? Tanong ng bartender, may pag-aalala. Tiningnan siya ni Mateo ng isang tinging kayang magpayelo ng apoy. Hindi na nagsalita ang bartender at muling nilagyan ang kanyang baso. Inilabas ni Mateo ang kanyang cellphone. Sa kabila ng lahat, hindi pa niya nabubura ang mga litrato ng 5 bata. Tinitigan niya ulit ang mga ito, ang mga mukha, ang mga mata. Ang bawat isa ay isang tanong na wala siyang sagot. Isang sampal sa kanyang kontroladong mundo. Sa loob ng 2 araw, sinubukan niyang ibaon ang sarili sa trabaho. Nag-utos siya na itigil ang lahat ng investigasyon tungkol kay Elara Reyes. Nag-utos siya na i-block ang numero nito. Nag-utos siya sa Himig ng Pag-asa Foundation na isuspend ang partisipasyon ng mga bata. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon. Sinubukan niyang burahin sila. Pero sa bawat pagpikit niya, ang kanilang mga muka ang nakikita niya. Sa bawat sandali ng katahimikan, ang kanilang mga boses ang kanyang naririnig. Isang himig na parehong nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan at ng matinding pagkabalisa. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Isabel, hindi niya ito sinagot. Sa halip, pinatay niya ito. Ayaw niyang makarinig ng mga salitang, I told you so. Ayaw niyang marinig ang boses ng tagumpay sa tono ng kanyang kapatid. Naramdaman niya ang isang matinding pag-iisa. Ito ang kanyang all is lost moment. Ang sandali kung saan pinili niyang maniwala sa laso ng pagdududa kaysa sa posibilidad ng katotohanan. Ang sandali kung saan pinili niya ang pamilyar na sakit ng pagkakanulo kaysa sa hindi pamilyar na panganib ng pagtitiwala. Uminom siya ng diretso mula sa baso. Ang apoy ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang sunugin ang lamig sa loob ng kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng kawalan, isang pakiramdam ng pagsisisi na hindi niya maipaliwanag. Tinitigan niyang muli ang litrato ng mga bata sa kanyang screen. Si Lian, si Lucas, si Luna, si Lyra at si Leo. Kailangan na niyang tapusin ito. Kailangan na niyang mag-move on. Gamit ang isang nanginginig na daliri, pinindot niya ang litrato. Lumabas ang option, delete. Nag-alinlangan siya. Isang huling sandali ng pag-aalinlangan. Tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang sumisigaw na huwag itong gawin. Ngunit ang bahaging iyon ay mahina na.
lasing na sa alak at pait. Pinindot niya ang delete. Nawala ang litrato. Nawala ang mga mukha. Ang screen ay naging blanko. Ngunit ang pakiramdam ng kawalan sa kanyang dibdib ay mas lalong lumala. Kasabay ng pagkawala ng litrato, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang tawag. Kahit naka-off, ang mga emergency calls ay pumapasok pa rin. Isang hindi rehistradong numero. Isang ospital. Napakunot ang kanyang noo. Anong kailangan ng ospital sa kanya sa ganitong oras? Baka isa sa mga empleyado niya. Binalak niyang hindi ito sagutin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na kaba. Sinagot niya ang tawag. Hello? Is this Mr. Mateo Del Fuego? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na puno ng pagmamadali at tensyon. Boses ng isang nurse or doktor sa emergency room. Yes, speaking. Who is this? Sir, this is St. Luke's Medical Center. We are calling you because your number is listed as the primary emergency contact on a foundation's record. What foundation? Naguguluhang tanong ni Mateo. The Himig ng Pag-asa Foundation, sir. Sabi ng boses. Sir, there's been an accident. Isang pampasaherong van mula Antipolo. Maraming nasaktan. Kasama po sa mga pasahero ang isang babae at ang 5 niyang anak. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Mateo. Ang tibok ng kanyang puso na kanina'y pinabagal ng alak ay biglang bumilis na parang isang kabayong nagwawala. Mr. Del Fuego, are you still there? Yes. Yes, I'm here. Hirap niyang sabi. One of the children, Lucas Reyes, is in critical condition. He lost a lot of blood. Sir, kailangan po namin kayo dito. Ngayon na po. Ang pangalang Lucas Reyes ay tumama sa kanya na parang isang bala ng baril. Ang mundo ni Mateo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng bar, ang amoy ng alak, ang bigat ng kanyang pagsisisi. Lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang boses sa telepono at ang isang katotohanang mas malakas pa sa lahat ng alak sa mundo. Kailangan siya doon. Walang pag-aalinlangan, ibinato niya ang ilang libong piso sa counter. Tumakbo siya palabas ng bar. Ang kanyang isip ay biglang naging matalas at malinaw. Hindi na mahalaga ang mga litrato. Hindi na mahalaga ang mga kasinungalingan. Isang bata ang nasa panganib. Isang batang kamukhang kamukha niya. At sa kaibuturan ng kanyang puso, sa kabila ng lahat ng pader na kanyang itinayo, alam niya, sa isang paraan na hindi niya kayang ipaliwanag, na kailangan niyang makarating doon. Dahil kung hindi, baka isang bagay na hindi pa niya lubusang nauunawaan ang mawawala sa kanya. Magpakailanman, ang amoy ng antiseptiko at ang hindi mapakaling pagmamadali ng mga tao sa emergency room ang sumalubong kay Mateo. Bawat tunog, ang pag-iyak ng isang sanggol, ang pag-alarma ng isang makina, ang mahinang pag-uusap ng mga doktor, ay tila nagpapabigat sa hangin na kanyang hinihinga. Mabilis niyang nilibot ang kanyang mga mata, hinahanap sila, at doon, sa isang sulok, nakita niya si Ara. Nakaupo ito sa isang plastik na upuan. Ang kanyang damit ay may mga bahid ng putik at dugo. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha, na dati puno ng galit at pagmamatigas, ay ngayon basag sa purong dalamhati. Nakayuko ito. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat tahimik na paghikbi. Sa paligid niya, ang 4 na bata. Si Lian, Leo, Luna at Lyra ay magkakayakap. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito. Ngunit may kulang. Nasaan si Lucas? Isang doktor ang mabilis na lumabas mula sa isang kwartong may nakasulat na trauma. Family of Lucas Reyes? Tanong ng doktor. Ang boses ay pagod, ngunit apurado. Agad na tumayo si Ara. Ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga. Ako po, ang nanay niya. Kamusta po siya, Doc? Lumapit si Mateo. Ang kanyang puso ay kumakabog na tila gustong kumawala
sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Ara ang kanyang presensya. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito wala ng galit. Ang tanging naroon ay isang desperadong pagsamo, isang pag-amin ng pagkatalo sa harap ng isang mas malaking kalaban, ang kamatayan. He lost a lot of blood, ma'am. May internal bleeding. We need to operate immediately. But our blood bank is running dangerously low on his blood type. Paliwanag ninyong doktor. Ano po ang blood type niya? Tanong ni Ara. Ang boses ay nanginginig. Type AB negative. It's one of the rarest blood types. Napahawak si Ara sa pader. Diyos ko. Ngunit si Mateo ay hindi natinag. Isang salita ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang salita na nagpabago sa lahat. AB negative. Ang kanyang blood type. Ako, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaguluhan sa loob niya. Tumingin sa kanya ang doktor at si Ara. Parehong nagulat. I'm AB negative. Take my blood. Take as much as you need. Tiningnan siya ng doktor mula ulo hanggang paa. Sir, are you a relative? Hindi sumagot si Mateo. Tinitigan lang niya ang doktor. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang utos na hindi matatanggihan. Nakuha ng doktor ang mensahe. Okay. This way, sir. We need to be quick. Habang dinadala si Mateo sa isang maliit na silid para kunan ng dugo, ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Ara. Nakita niya ang pagkalito, ang pasasalamat, at ang isang malalim na tanong sa mga mata nito. Isang tanong na pareho nilang alam, ngunit hindi pa handang bigkasin. Ang proseso ay mabilis. Naramdaman ni Mateo ang tusok ng karayom, ang dahan-dahang pag-alis ng init mula sa kanyang braso. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Ito ay nasa loob ng operating room, kasama ng isang batang lalaki na maaaring... Hindi niya muna iisipin iyon. Ang mahalaga ay mailigtas ito. Pagkatapos, ang paghihintay. Bumalik si Mateo sa waiting area. Umupo siya sa isang upuan na ilang di pa ang layo mula sa pamilya. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Ara ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Ang apat na bata ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Nakikita nila ang pagkakahawig. Nararamdaman nila ang isang bagay na hindi nila maintindihan. Dumating si Isabel, mukhang nag-aalala. Matapos siya ng tawagan ng isa sa mga staff ng ospital. Teo, oh my God, anong nangyari? Sabi nito. Yayakapin sana siya, ngunit umiwas siya. Not now, Isabel. Malamig niyang sabi. Nakita ni Isabel si Ara at ang mga bata. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat at pag-aalala. Ngunit sa likod nito, nakita ni Mateo sa unang pagkakataon ang isang kislap ng takot. 1 oras, 2 oras. Bawat minuto ay parang isang pagtortiyur. Sa wakas, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang parehong doktor. Tinatanggal ang kanyang surgical mask. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may bahid ng ngiti. The operation was a success. He's stable. Anunsyo ng doktor. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa waiting area. Napaluhod si Ara sa sahig. Umiiyak, ngunit ngayon ay mga luha na ng pasasalamat. Niyakap ng mga bata ang isa't isa. Ngunit hindi pa tapos ang doktor. Lumapit ito kay Mateo. May hawak na isang papel. Sir, salamat po. You saved his life, sabi ng doktor. While we were running tests on your blood, we also ran it against the boy's DNA sample for confirmation. Standard procedure po kapag emergency blood donation. And we found something remarkable. Nanigas si Mateo. Si Isabel, na nasa tabi niya, ay biglang namutla. What is it, Doc? Tanong ni Mateo, kahit na ang puso niya ay alam na ang isasagot nito. Itinaas ng doktor ang papel. The results of the paternity test are conclusive.
There is a 9.9999% match. Tumingin ang doktor kay Mateo, pagkatapos ay kay Ara at sa 5 bata. Isang ngiti ng pagkamangha ang gumuhit sa kanyang labi. Sir, sila po ang anak niyo. Hindi ito maitatanggi ng DNA. Ang mga salitang iyon ay hindi isang pabulong na hinala, hindi isang medical theory. Ito ay isang katotohanang kasing linaw ng salamin, kasing tulis ng isang kutsilyo. Bumagsak ito sa pandinig ng lahat na parang isang malakas na kulog. Si Isabel ay napaurong, napatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. Si Ara ay napatingala mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit ngayon ay dala ng isang bagong emosyon. Ang bigat ng isang katotohanan ng matagal na niyang itinatago. At si Mateo, wala siyang naramdaman. Ang kanyang isip ay blangko. Ang kanyang katawan ay manhid. Pwede niyo na po siyang makita. Sabi ng doktor kay Mateo. Nasa recovery room na po siya. Parang isang robot, nagsimulang maglakad si Mateo. Sumunod siya sa doktor. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang pagkakamali, sa kanyang katangahan. Pumasok siya sa silid. Nakahiga roon si Lucas, maputla at maliit sa malaking kama ng ospital, napapalibutan ng mga makina na marahang tumutunog. May benda sa kanyang ulo at mga pasa sa kanyang braso. Ngunit humihinga siya. Buhay siya. Lumapit si Mateo. Inangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Ang lambot. Ang init. Ito ay totoo. Napatingin siya sa mukha nito. Ang kanyang mukha. Ang kanyang ilong. Ang kanyang bibig. Anak niya. Isang butil ng luha. Ang unang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata sa loob ng maraming taon ang kumawala. Bumagsak ito sa kumot na nakabalot sa munting katawan ni Lucas. Sunod-sunod na ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 6 na taon. Ang mga pader na gawa sa galit, pagdududa at kirot ng nakaraan ay gumuho lahat sa isang iglap. Ang CEO, ang bilyonaryo, ang tuso at walang awang si Mateo del Fuego ay nawala. Ang natira ay isang ama. Isang ama na kahaharap pa lang sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang malaking katawan ay nanginginig. Inilapit niya ang kanyang mukha sa natutulog na bata. Anak, bulong niya. Ang salita ay bago at kakaiba sa kanyang mga labi. Ngunit tama. Napakatama. Anak ko. Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang sandali. Teo. Nilingon niya. Nakatayo sa may pintuan si Ara, kasama ang 4 na iba pang bata na nakasilip sa likuran niya. Ang mga mata ni Ara ay puno pa rin ng luha, ngunit wala na ang takot. Ang naroon na lang ay isang pagod, ngunit matatag na pagtanggap. Tumingin si Mateo mula kay Lucas patungo sa 4 na batang nasa may pintuan. Si Lian, na may seryosong mukha na tila isang maliit na bersyon niya kapag nag-iisip. Si Leo, na may parehong hugis ng kanyang mga mata. At ang kambal na sina Luna at Lira, na may parehong nangiti na minsan na ring naging kanya noong bata pa siya. 5 sila. Hindi lang isa. 5. Ang bigat ng katotohanan yon ay tila isang alon na rumagasa at lumunod sa kanya. 5 buhay, 5 pusong tumitibok, 5 piraso ng kanyang sarili na hindi niya alam na umiiral, at ang lahat ng sakit na idinulot niya sa kanilang ina, ang lahat ng paghihirap na kanilang pinagdaanan. Anak ko pala. Bulong niyang muli, hindi para kay Ara, kundi para sa kanyang sarili. Isang pagsisisi na bumukal mula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Ara. Ang kanyang mga mata ay isang bukas na aklat ng sakit at pagmamakaawa. 5 pala kayo.
Napatakip siya sa kanyang bibig. Hindi na napigilan ng isang hagulgol na kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang hagulgol ng isang lalaking nawalan ng 6 na taon. Isang hagulgol ng isang amang ngayon lang natagpuan ng daan pauwi. Hindi gumalaw si Ara. Nanatili lang siyang nakatayo roon. Pinapanood ang pagguho ng lalaking minsan niyang kinatakutan. Ang lalaking minsan na rin niyang minahal. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit o akusasyon. Ito ay puno ng isang masalimuot na damdamin, ang sakit ng nakaraan at ang isang napakamunting sinag ng pag-asa para sa hinaharap. Sa labas ng silid, sa hallway, nanatiling nakatayo si Isabel. Narinig niya ang lahat, nakita niya ang lahat. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang masusing plano, ay nagiging abo sa kanyang harapan. Tumingin siya sa kanyang kapatid na umiiyak. Tumingin siya sa babaeng sinira niya at tumingin siya sa 5 bata, 5 buhay na patunay ng kanyang kasalanan. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Isabel del Fuego ay nagsimulang maglakad palayo. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa takot. Ang mga sumunod na araw ay isang malabo at nakakailang na sayaw sa pagitan ni Ara at Mateo. Ang ospital ang naging kanilang mundo. Nagpapalitan sila sa pagbabantay kay Lucas na mabilis namang nagpakita ng paggaling. Nag-uusap sila, ngunit ang kanilang mga pag-uusap ay umiikot lamang sa mga praktikal na bagay. Ang schedule ng gamot, ang sasabihin ng doktor, ang paboritong pagkain ng mga bata. Ang malaking katotohanan na ngayong nasa pagitan nila ay parang isang elepante sa loob ng kwarto. Napakalaki, hindi maiwasan, ngunit pareho silang takot na unang humarap dito. Si Ara, habang pinagmamasdan si Mateo na subukang kausapin ng 4 na iba pang bata sa may visitor's lounge, ay nakaramdam ng isang komplikadong halo ng mga emosyon. Nakita niya ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata ni Mateo. Nakita niya kung gaano ito ka-clumsy, kung paano nito hindi alam kung paano hahawakan ang kamay ni Luna o kung anong isasagot sa walang katapusang tanong ni Leo tungkol sa mga kotse. Hindi ito ang malamig at makapangyarihang CEO na kanyang kinatatakutan. Ito ay isang estranghero na natatakot at nalilito, tulad niya. Isang gabi, matapos makatulog ang mga bata sa isang katabing silid na ipinareserve ni Mateo, naiwan silang dalawa sa tabi ng kama ni Lucas. Ang tanging ingay lamang ay ang marahang pag-beep ng monitor. Ara, nagsalita si Mateo, bumasag sa katahimikan. Kailangan nating mag-usap. Tumingin si Ara sa natutulog na mukha ni Lucas. Matagal na dapat nating ginawa to. Huminga ng malalim si Mateo. Ito na yon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa loob ng 6 na taon, bakit mo itinago? Ang tanong ay hindi isang akusasyon. Ito ay isang tunay na hiling na makaunawa. Napangiti si Ara ng isang mapait na ngiti. Tumingin siya kay Mateo at sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang lahat ng sakit na kinimkim niya. Sasabihin, paano Mateo? Paano ko sasabihin sa isang taong ang tingin sa akin ay isang magnanakaw, isang oportunista? Ipinagtabuyan mo ako, pinaniwalaan mo ang lahat ng kasinungalingan laban sa akin. Noong gabing umalis ako sa mansyon ninyo, dala ko hindi lang ang kahihiyan, kundi ang takot. Takot ako sa'yo. Takot ako sa kung anong kaya mong gawin. Ang tanging naisip ko lang ay ilayo sila sa'yo, sa mundo mo, para protektahan sila. Bawat salita ni Ara ay parang isang suntok sa sikmura ni Mateo. Tama siya. Lahat ng sinabi niya ay tama. Pero ang gabi na iyon, nagpatuloy si Mateo. Ang kanyang boses ay isang bulong. Hindi ko maintindihan. Lasing ako pero hindi ako ganoong tao.
Hindi ko. Doon na nagsimulang ikwento ni Ara ang lahat. Hindi ka lasing, Mateo. May iba. Sabi niya. Naalala ko. Si Isabel. Siya ang nag-utos sa akin na dalhin ang inumin sa library. Isang baso ng alak para sa'yo at isang baso ng juice para sa babaeng bisita mo. Ngunit ang bisita mo ay hindi dumating. At ikaw, pagkatapos mong inumin ang alak na yon, bigla kang nagbago. Nahihilo ka. Hindi ka makatayo ng diretsyo. Habang nagsasalita si Ara, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Mateo. Ang pagpupumilit ni Isabel na mag-set up ng meeting, ang inumin, ang bigla niyang pagkahilo. At kinaumagahan, humikbi si Ara. Nang magising ako, wala ka na. Pero si Isabel nandoon siya. Ang mga mata niya, puno ng galit, puno ng pandidiri. Siya ang nagsabi na isa akong masamang babae. Siya ang nagsabi na ninakawan ko raw kayo. Siya ang tumawag sa mga guard para kaladkarin ako palabas. Isabel, palagi. Si Isabel, ang kanyang kapatid. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Ang huling hibla ng pagtanggi sa isip ni Mateo ay tuluyan ng naputol. Ang mga concerned advice ni Isabel. Ang mga litrato na ipinadala ng isang kaibigan. Ang mga lalaking nanggulo sa bahay ni Ara. Ang email mula sa foundation. Lahat ay konektado. Lahat ay gawa niya. Isang malamig at nakakakilabot na galit ang gumapang sa buong pagkatao ni Mateo. Hindi ito ang karaniwan niyang galit sa negosyo. Ito ay isang bagay na mas personal, mas malalim. Isang galit para sa isang taong sumira, hindi lang sa isang buhay, kundi sa 7. I'm sorry, Ara, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag sa pagsisisi. I'm so sorry. Naging bulag ako. Naging tanga ako. Tumingin lang sa kanya si Ara. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung totoo ba ang kanyang naririnig. Kinabukasan, ibang Mateo del Fuego ang kumilos. Ang CEO ay nagbalik ngunit ngayon, ang kanyang talas at talino ay nakatuon sa isang misyon lamang. Ang paghahanap ng katarungan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang resources. Ipinatawag niya ang kanyang pinakamahusay na security team at mga private investigator. I want you to find everything. Utos niya sa mga ito sa isang pulong. The night of my 26th birthday, 6 years ago. Check all the security footage from the mansion. Find the woman I was supposed to meet. Trace the men who harassed Ms. Reyes in Antipolo. Check all of Isabel's financial transactions. Phone records, everything. I want a ghost from her past to haunt her. No stone left unturned. Ang kanyang mga tauhan, na sanay sa kanyang mga imposibleng utos, ay kumilos ng mabilis at tahimik. At ang mga ebidensya ay nagsimulang lumabas, isa-isa, na parang mga piraso ng isang madilim na kwento. Nahanap nila ang footage. Si Isabel, kausap ang isang waiter, may inilalagay sa isang baso ng alak. Nahanap nila ang bank transfer, isang malaking halaga na ipinadala ni Isabel sa account ng lalaking nanggulo kay Ara. Isang araw bago ang insidente. Nahanap nila ang phone records, mga tawag ni Isabel, sa isang board member ng Himig ng Pag-asa Foundation. Ang huling pako sa kabaong ay ang testimonya ng dating katulong na inutusan ni Isabel na magtanim ng isang mamahaling kwintas sa mga gamit ni Ara noong araw na yon. Habang inilalatag ang lahat ng ebidensya sa kanyang harapan, naramdaman ni Mateo ang unti-unting pagkamatay ng pagmamahal niya para sa kanyang kapatid. Ang natira na lang ay ang malamig na katotohanan ng kanyang kasamaan. Isang gabi, umuwi siya sa mansyon ng mga Del Fuego. Ang bahay na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila isa na ngayong malamig at malungkot na bilangguan. Naabutan niya si Isabel sa sala, umiinom ng alak, na tila walang nangyari. Teo, you're home. How are the children? Tanong nito. May bahid ng pag-aalinlangan. Hindi sumagot si Mateo.
Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang isang makapal na folder sa lamesa sa harapan nito. "What's this?" tanong ni Isabel. "The truth." Simpleng sagot ni Mateo. Binuksan ito ni Isabel. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay habang tinitingnan ang mga litrato, ang mga bank statement, ang mga transcript ng phone calls. Bawat papel ay isang patunay ng kanyang mga kasalanan. "Teo, I can explain." Nauutal niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng panic. "Explain what?" Malamig na tanong ni Mateo. "Explain how you drugged your own brother? Explain how you framed an innocent woman? Explain how you orchestrated a scandal to destroy her and my children? Explain how you tried to steal the company from me, from our family?" "I did it for us!" sigaw ni Isabel. Tumatayo. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. "Para protektahan ang pangalan natin. That woman, she was a nobody. Hindi siya nababagay sa pamilyang to." "At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magdesisyon kung sino ang nanababagay?" tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay dahan-dahang tumataas. "You didn't do it for us. You did it for yourself. Dahil sa inggit, dahil sa kasakiman mo. Sinira mo ang lahat." Sigaw ni Isabel. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkabigo. "You were never supposed to find out. Sila ang sumira sa lahat." Habang sila'y nagsisigawan, marahang bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Nanlaki ang mga mata ni Isabel at napatingin siya kay Mateo, puno ng hindi makapaniwalang sakit. You called the police? On your own sister?" Tumingin si Mateo sa kanya at sa mga mata niya, wala nang bakas ng pagiging magkapatid. Ang tanging naroon ay ang lamig ng katarungan. "You stopped being my sister the moment you decided to play God with people's lives." Lumapit ang mga pulis. "Isabel Del Fuego, you are under arrest." Habang pinoposasan siya, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Mateo. Puno ng galit, puno ng pagkasuklam. Bago siya ilabas, huminto siya at nagsalita sa isang huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay isang lason. "Sinira mo ang lahat. Sinira mo ako." Pagkatapos ay kinaladkad na siya palabas. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa malawak at walang lamang mansyon hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang nakabibinging katahimikan. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng mga Del Fuego ay yumanig sa mundo ng negosyo. Ngunit tulad ng lahat ng balita, ito'y dahan-dahan ding humupa at napalitan ng mga bagong issue. Si Isabel Del Fuego ay napatunayang nagkasala sa ilang mga kaso at nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Ang kanyang pagbagsak ay naging isang babala sa alta sosyedad. Ngunit para kay Mateo, ang pagtatapos ng kaso ni Isabel ay hindi isang tagumpay. Ito ay isang malungkot na tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanilang pamilya. Ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay ay hindi nangyari sa loob ng korte, kundi sa labas nito. Isang araw, ipinatawag niya ang Board of Directors ng Del Fuego Corporation. Sa pag-aakalang isang mahalagang business plan ang kanyang ibabalita, nagulat ang lahat sa kanyang anunsyo. "I am officially resigning as CEO." Simpleng sabi ni Mateo. Isang alon ng pagtutol at pagkabigla ang pumuno sa boardroom. Ngunit si Mateo ay nanatiling matatag. "For the past 10 years, this company has been my life," pagpapatuloy niya. "But I recently discovered that I have a bigger, more important investment. An investment that requires my full-time and attention. I am choosing to become a full-time father." Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang shares, sapat lang para manatiling isang silent partner. Ibinenta niya ang mansyon sa Forbes Park, isang lugar na puno ng masasakit na alaala. At bumili siya ng isang malaking bahay, hindi isang mansyon, kundi isang tahanan, sa isang tahimik na subdivision
malapit sa Antipolo. Mayroon itong malawak na hardin, isang malaking puno ng mangga, at sapat na espasyo para sa 5 batang mahilig magtakbuhan. Ang paglipat mula sa pagiging isang CEO patungo sa pagiging isang ama ay hindi naging madali para kay Mateo. May mga umaga kung saan sinusubukan niyang talian ang buhok ng kambal na sina Luna at Lira. Ang resulta, isang magulo at sabog na hairstyle na tinatawanan lang ng dalawa. "Papa, that's not a ponytail, that's a fountain." Biro ni Lira. May mga hapon kung saan sinusubukan niyang turuan si Lian at si Lucas na magaling na ngayon na maglaro ng basketball. Madalas, mas marami pa ang mintis niya kaysa sa mga bata. Si Leo naman na patuloy na nagpapalakas pagkatapos ng kanyang matagumpay na operasyon sa puso. Ang kanilang nag-iisang tagahanga, masayang pumapalakpak sa bawat subok nila. "Nice try, Papa. Maybe next time." Sigaw ni Leo mula sa bench. At may mga gabi kung saan siya ang nagpapatulog sa kanila, nagbabasa ng mga kwentong pambata na may tono at boses na napakaseryoso, na mas lalo lang nagpapatawa sa 5. Siya ay clumsy, siya ay baguhan, madalas pakiramdam niya ay wala siyang ginagawang tama. Ngunit sa bawat "Good morning, Papa" na sumasalubong sa kanya, sa bawat yakap na natatanggap niya bago sila pumasok sa eskwela, sa bawat maliit na kamay na humahawak sa kanya habang sila'y naglalakad, nararamdaman ni Mateo ang isang uri ng yaman at tagumpay na hindi kayang tumbasan ng kahit anong stock market report. Si Ara, sa kabilang dako, ay dahan-dahang natututong magtiwala muli. Pinapanood niya si Mateo mula sa malayo. Nakikita niya ang kanyang pagsisikap. Nakikita niya ang kanyang senseridad. Nakikita niya ang pagmamahal sa kanyang mga mata sa tuwing tinitingnan nito ang kanilang mga anak. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti ring gumuho. Ang sakit ay naroon pa rin, isang peklat na marahil ay hindi na tuluyang mawawala. Ngunit natutunan niyang sa tabi ng peklat na yon, may espasyo na para sa pagpapatawad at marahil para sa isang bagong simula. Isang hapon, ilang buwan matapos silang lumipat sa bagong bahay, naghanda ang mga bata ng isang sorpresang palabas sa hardin. Naglagay sila ng mga lumang kumot sa damuhan. Pinitas nila ang mga bulaklak ng gumamela para gawing dekorasyon. "Ladies and gentlemen," masayang anunsyo ni Lian, "welcome to the first ever concert of Ang Limang Bituin." Umupo si Mateo at si Ara sa damuhan. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Sila lang ang audience at sila lang ang audience na mahalaga. Nagsimulang kumanta ang mga bata. Isang simpleng kanta tungkol sa pamilya. Isang kantang sila mismo ang gumawa. Ang kanilang 5 boses na minsan nang nagdala ng pagkabigla at pagbabago sa buhay ni Mateo ay ngayon nagdala ng isang matamis at dalisay na kapayapaan. Ang kanilang mga tinig ay lumutang sa hanging hapon, humahalo sa amoy ng damo at sa huni ng mga ibon. Nang matapos ang kanta, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos, sabay-sabay na tumingin ang 5 kay Mateo. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagmamahal. "We love you, Papa," sabay-sabay nilang sabi. Ang 3 salitang iyon, ang simpleng deklarasyong iyon, iyon ang naging pinakamalaking kontratang napanalunan ni Mateo sa buong buhay niya. Iyon ang nag-iisang gantimpala na tunay na may halaga. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi na niya ito ikinahiya. Tumingin siya kay Ara na nakatingin din pala sa kanya. Isang tunay na ngiti, isang ngangiting payapa at walang bigat ang nakaguhit sa mga labi nito. Sa ngiting iyon, nakita ni Mateo ang pag-asa. Nagsimulang magtakbuhan at maglaro ang mga bata sa ilalim ng papalubog na araw. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa luntiang damuhan. Ang kanilang mga tawanan ay naging musika ng kanilang bagong buhay. Dahan-dahan, inabot ni Mateo ang kamay ni Ara. Hindi ito nagsalita.
Nagulat sandali si Ara, ngunit pagkatapos, dahan-ahan din niyang isinara ang kanyang mga daliri sa paligid ng kamay nito. Ang kanilang mga palad na minsan nang pinaghiwalay ng kasinungalingan at sakit ay ngayon magkadikit sa init ng isang bagong pag-unawa. This is just the beginning, bulong ni Mateo habang pinapanood nila ang 5 bituin na naglalaro sa kanilang harapan. Hinigpitan ni Ara ang hawak sa kanyang kamay. Hindi siya sumagot. Hindi na kailangan. Dahil sa paglubog ng araw na yon, sa kanilang unang umaga bilang isang buong pamilya, pareho nilang alam na sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, sila ay nakauwi na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Mateo at Elera, kasama ang kanilang 5 bituin na muling nagbigay liwanag sa isang mundong minsan ng binalot ng dilim. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang patak ng luha ni Ara hanggang sa huling hagulhol ng pagsisisi ni Mateo, bawat salita ay isinulat ng may pagmamahal at pagnanais na magbahagi ng isang kwentong tatatak sa inyong mga puso. Ang pagsulat sa 5 tinig ng katotohanan ay isang paglalakbay din para sa amin. Isang paalala na sa gitna ng pinakamatinding sakit at pagtataksil, may puwang pa rin para sa paghilom. Ito ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang para sa taong nakasakit sa atin, kundi para na rin sa ating mga sarili. Ito ay isang pagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa perpektong paraan, ngunit ito'y laging nahahanap sa piling ng mga taong handang manatili, umunawa, at magmahal ng walang kondisyon. Naway ang kwento ni na Mateo, Ara, Lian, Lucas, Leo, Luna, at Lira ay mag-iwan sa inyo ng isang ngiti, isang mumunting pag-asa, at isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa isang bagong umaga. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, kami ay lubos na nagpapasalamat. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais naming marinig ang tinig ng inyong mga puso. Nagmamahal, Sweet Kilig PH.